Alright, kakapasok lang mainit na balita mga kapatid. Sumasablay na mga tol si US President Joe Biden, no? At na-question na ang kanyang kalusugan at memorya mga tol. Dahil nga sa isang pagkakataon, ilang beses daw siyang nagkamali. No, ayan, nagkamali si US State President Joe Biden ng ilang beses sa mga pangalan sa isang press conference, kabilang narito si Ukraine President Volodymyr Zelensky na ipinakilala niya bilang si Russia President Vladimir Putin. Biruin mo mga tol, no, ipapakilala mo yung tao, tapos ipapakilala mo, pagpapakilala mo sa kanya yung pangalan pa ng mismong kalaban niya. Diba, ito si Ukraine President Volodymyr Zelensky, ang kalaban niya Russian President Vladimir Putin. Ang problema mga tol, si President Joe Biden sa press conference, ipinakilala niya si Zelensky as Russian President Vladimir Putin. Kaya eto mga tol, mukhang nagkakaroon na ata daw ng diferensya o problema sa kalusugan sa memorya etong si Joe Biden. Kasi mga tol, bilang isang presidente, pag may nakikitang ganyang kalusugan, talagang questioning ka, kaya mo pa bang pamunuan ng bansa? Kasi sa simpleng pangalan lang nagkakamali ka, baka sa mga desisyon mali-mali ka na rin mga tol. Well, eto panonoorin natin mula sa News 5 Everywhere mga tol. Bago natin to simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ilang beses nagkamali ng pangalan si US President Joe Biden sa isang press con sa Amerika. Kabilang na ang pangalan ng presidente ng Ukraine na ipinakilala niyang si Russian President Putin. Naku po. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she was not qualified to be President. Vice President Trump? Maraming napaha nang marinig ang sinabi niya ni US President Joe Biden sa kanyang talumpati sa NATO Summit sa Washington DC sa Amerika. Nagkamali si Biden. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang Vice President na si Kamala Harris. Tumatakbo si Trump sa isip ni Biden mga tol. Tumatakbo si Trump. Biden. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang Vice President na si Kamala Harris. Pero ang nasabi niya ay ang apelyido ng katunggali niya sa US presidential elections na si dating US President Donald Trump. Hindi lang yan ha, sa parehong talumpati na pagbaligtad din ni Biden ang pangalan ni Russian President Vladimir Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ladies and gentlemen, President Putin. Katabi lang niya si Zelensky Lagot tayo niyan. dyan. Agad naman bumalik sa podium si Biden para itama ang kanyang pagkakamali. I'm President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. Sumagot naman si Zelensky. I'm better. You are a hell of a lot better. Thank you so Kung much. tutuusin, hindi So mukhang may dinadala ata si may dinadala si President Joe Biden na talagang tumatakbo sa isip niya si Trump at tumatakbo sa isip niya si Putin mga tol. Kaya ganun, 'di ba? Kasi minsan mga tol, nai-experience. Ito hindi sa inaano ko mga tol, may mga pagkakataon. May mga pagkakataon na kung ano yung laman ng isip mo, biglang may gagawin kang isang bagay, yun yung mababanggit mo, mamali-mali kumbaga. Naalala ko dati nung estudyante ko, malapit na ako doon sa sakayan ng bangka. Kasi taga rito ako sa Hulo, mga tol. Estudyante ko niyan na. May isang pasahero na ang sabi niya, dyan lang sa sakayan ng bangka. So yun yung huling narinig ko, sakayan ng bangka. Sakto mag-aabot ako ng bayad, sabi ko, mabangka. Imbis na bayad ang sabihin ko, mabangka ang nasabi ko. So sa palagay ko mga tol, matindi ang stress nito ni Joe Biden, ni President Joe Biden sa kakaisip kay Trump na matinding kalaban niya at saka kay Putin mga tol. Kaya talagang yun ang tumatakbo sa isip niya. Nangyayari yan sa marami sa atin, lalo na pag yun yung talagang nasa isip mo. naman masamang magkamali. Pero kung tumatakbo ka sa pinakamataas na posisyon sa Amerika, abay malaking issue yan. Lalo't kumakalat ang bali-balitang may problema sa memorya ang 81 years old US President. Sa pa yun, 81 na to mga tol, di ba? Hindi na biro-biro yung edad nito. Biruin mo, dito nga lang sa Pilipinas mga tol, ilang taon pa lang si Digong? 76 po, 77? Questionable na yun mga tol. At saka nakikita naman natin mga tol, parang paiba-iba na rin siya ng pahayag.
kapag umaakyat sa stage, kailangan na ring alalayan. Medyo mas malakas pa si Biden kaysa do'n, pero 81 na 'to tapos tumatakbo ka bilang isa sa hindi pala isa 'no, pinakamataas na posisyon sa isa sa pinakamalaking bansa mga tol, higanteng bansa, Amerika pa 'to. Usap-usapan din na merong Parkinson's disease si Biden o yung kondisyon sa utak na naaapektuhan ng pagkilos at pag-iisip. Pero tinabla na yan ng White House. Has the president been treated for Parkinson's? No. Is he being treated for Parkinson's? No, he's not. Is he taking medication for Parkinson's? No. Dahil dyan, maging ang kapwa Democrats ni Biden ay kino-question kung kaya pa nga ba niyang maging presidente ng Amerika sa susunod na 4 na taon. Panawagan ng Hollywood actor at Democrat na si George Clooney, palitan si Biden bilang pambato ng Democrats sa presidential elections. Sa kabila ng mga pagdududa at panawagan, nanindigan si Biden na itutuloy niya ang pagtakbong Pangulo ng Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Tria Fernandez, News 5. Alright mga kapatid, ikaw ano masasabi mo dyan, no? Talagang makikita natin mga tol na hindi biro talaga maging isang presidente, no? Dahil nga, syempre marami kang kalaban marami kang, alam mo yon, maraming gustong pumalit. Lalo-lalo na sa pinakamataas na position mo, ang isang simpleng pagkakamali lang ay talagang malaking butas para sa kakayanan mo bilang isang presidente. Diba? Mahirap yung ganito, mga tol. Hindi natin masasabi kung kakayanin pa ba ni Biden na sumagupa pa sa susunod na na 6 na taon ba ang bilang din sa kanila ng pagiging presidente, ganong katagal. Buti nga sa kanila kapag nanalo ka at susunod na eleksyon, pwede ka ulit tumakbo no? Dito sa Pilipinas, hindi Kaya, ewan ko si PBBM kung sino papalit sa kanya, mga tol, sa susunod na presidential election, mga tol. Anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.